Aura PH, mukhang ayaw na nilang ibigay yung Game 3 na hinahanap natin dito, TDC, as they are going ham against Omega Esports. Kenji dito palagpalag with its Pakito, pasok doon, and still Rafflesia pa yata ang makakakuha sa kanya dito a first blood with this Benedetta. Gamit na gamit ang lahat ng skills dito at pasok na pasok ang lahat ng bato dito ni Benedetta. Again, utilizing his passive elapsed daytime and also Phantom Slash, nakakuha ka siya kaagad ng isa pang kill. And also with the rotation from Aura PH, dinisable nila kaagad yung purple area ng OMG, making sure na hindi agad makakapag-farm dito sa GZ. Pero given the fact na meron din silang Urkizi with the Chang'e, pero agad siya makakuha and steal sa other side ng Aura kapag nag-level 4 na siya. Oo, pero kasi TDC, ang problema dito, nag-level 4 na agad yung Harley. And nakita naman natin, even at Pakito is somehow tanky kahit papaano. Pero nakita natin, nabura siya agad doon with the ultimate. So hindi in-anticipate. And that's the second time na nabura or rather namatay dito ng isang Pakito. So the question is, yung early game ng Omega parang unti-unting nawawala. Itong first turtle na to, tingin mo ba capable ang Omega na makontest ito? Kaya niyang i-contest yan or at least i-disrupt rather sa side ng OMG kapag nakakuha sila ng magandang Guardian's Barrier, pero mukhang alanganin. Alanganin talaga dahil nakuha na ni Hades dito yung unang turtle ng laro at hindi pa sila humihinto dahil dito pasok with the Deadly Magic doon na niligay nila kay Haze. Medyo halos mamatay pero sabi natin kanina makunat yung Grak pero baliwala yon dito sa mga members ng Aura PH. They're going in at may sticker pang kapalit. Wow. Kita mo naman dito yung connection at alam, basadong-basado dito ng Aura PH. Kung mamamatay ba yung kalaban with the Deadly Magic? Oh my, had GC na pick off siya dito. Grabe yung invasion na ginagawa dito ng Aura PH. Halos hindi nila pinapahinga yung mga members dito ng Omega. Alam mo yung kakabuhay mo pa lang, kakakuha mo pa lang ng buff. Nandun na naman dito yung mga members ng Aura PH into the top lane naman. Toshi ngayon, nandito nakamata ang mga members ng Aura. Will they be able to take him down? Ako, lumabas sa loob. Buti na lang sumakto na nagtitipin na rin yung Cho almost. That was a very risky face check, TDC. Yep. At nakita naman natin, Deadly Magic plus the Poker Tricks kaagad, almost half HP ka ang na-deal na damage para kay Toshi. Pero Rob, isa ang nakikita ko dito na nanonotice na hindi nanonotice si Benny Cutie. Hindi siya na-check as a Claude na naka-avarice. Delikado yun. Kasi ito Rafflesia dito with the Benedetta is having a great time. Tapos given yung Claude pa rito ng Aura is also farming. So, this only state that both side lanes dito ng Aura PH as uncontested. Tapos ang tuloy-tuloy pa yung invasion na ginagawa dito ng Aura. Look at that. Wow. That cheat condomite actually not hit. Pero tumama pa rin naman lahat yung Sipa at doon yung Deadly Magic doon sa Chango na yun. Pero medyo malalim dito with the Shunpo out. Haji will be able to secure a kill dito sa Cho na to. Pero oh my, yung aggression dito, that's not, is it a good trade? I don't think so. I really don't think so. Si JP, well, even though he is a tank, alam naman natin yung pressure na pwedeng ibigay ng tank as sa side ng Aura PH. Pero look at this, Rob. Nako. Si Grid may ipit. Mukha ngang may ipit dito and na-force na rin dito si Toshi na sumama sa team fight. Turtle is already been up. Tinitignan na ngayon dito at iniikot-ikutan dito ng Omega. Pero look at JP, even with 4 members dito ng Omega, wala siyang pake. Ganun siya ka-confident na gumamit dito ng Cho. Pero sa sobrang confident niya, siya ngayon ang nabura. Pero ngayon, the Turtle, sinusubukan na ngayon dito at zinozone out ni Haze yung mga members ng Aura PH. Subukan yung mag-contest. Pero pa rin yun ni Hades. It doesn't really matter kung mayroong nagbubuli sa kanila sa likod, pero yung retry na yon pa rin ang pinakamahalaga. Pero may kapalit yun. Nakuha naman si GC. Oh my! Yung mga trades na nagaganap dito sa dalawang team na to, by far, laging Aura ang mas nakakalamang. Totoo yan, Rob. At nakita naman natin kanina, after stealing the turtle away from Omega, nakakuha agad sila isa pang kill with Deadly Magic at mukhang makakuha na naman isa pang kill dito si Benny Cutie sa top lane. Pero enough lang din yun para patakasin si Toshi. Kita mo yung buhay ni Toshi dito, unting-unti na lang at hindi pa siya na-check, Rob. Anong kailangan nilang gawin dito with OMG? I don't really know kung paano. Omega, they have a decent wave clear pero parang sila pa ang namomoblema dito dahil
dahil halos lahat ng mga minion wave papasok sa kanilang base. Technically, Oh my. nabasag lang nila yung gitna pero yung dalawang gilid dito. Pero mamaya na yon. Look at that Electro final blow. Pasok dito, Rafflesia pero may pana na tumama dun sa likod. Grid will secure a kill doon sa ating Grak, and Steel or Aura PH are doing well dito sa early game natin sa game number 2. TDZ, Oo. if you are on the side of Omega ngayon, paano ang comeback? Bago mo sagutin yan, mabubuhay ba rito si Kenji? Ang sagot ay hindi. Ang Torrent na to, mukhang mababasag na rin dito ng Aura PH, but still Omega, they would like to contest. Pero now TDZ, paano ang magiging gamot dito ng Omega against Aura PH? Omega, kailangan nilang i-stop yung bleeding, kailangan nilang i-utilize yung kanilang strength. One, meron silang magandang wave clear, which is Curtizy. Meron din silang opportunity na ma-steal yung mga purple buff and also orange buff ng Aura PH kapag nakahanap sila ng magandang pwesto. Haze, he needs to utilize his sprint para makakuha agad at makapunta sa backlines ng Aura PH at i-cancel agad si Greed. And kailangan nilang protektahan yung jungle area. Kasi Rob, napapansin ko dito, simula nung first few minutes ng Aura ng game natin, Aura PH, pinokontrol agad nila yung jungle. As you can see, hindi sila umihinto dito. And Lord Hades, lagi nilang ginagamit yung kanilang mobility with the and also with the burst damage from the Poker Tricks plus the Deadly Magic combo. So they need to group up as early as possible. So kailangan din nilang maglaro, fight fire with fire. Kontrolin nyo yung jungle area ng Aura PH. Kailangan nga nila talagang sabayan dito ang Aura PH dahil ang tignan mo dito, even Rafflesia, ganun na siya kalalim. Alam niya na hindi siya basta-bastang mabuburst down dito ng mga members ng Omega. And just like that, single-handedly kinuha nung Harley yung turtle na yun. Pero ang susunod nila kukunin dito is gonna be the purple buff. Look at Rafflesia, nandito sa ilalim ng jungle. Ngayon dito ng Omega pero hindi siya mamatay with the slicing and dicing. Nakalabas pa siya doon. Tumagos sa pader and still Omega are really struggling on game number 2. Wow, kita mo naman, ang Omega, ladies and gentlemen, ginagawa nila lahat ng kanilang makakaya para lang makahuli ng isang pick-off at makakuha ng stable momentum or at least a stable draft. But unfortunately, the mobility from Rafflesia, walang huhuling hero para sa kanya kaya Ang siya hirap. nakaka-confident na makakuha at tumasok sa loob. Oo, tignan mo dito, Toshi is getting pick off on the top lane. Itong Harley na to, in the early game, yung pana tumama doon kay HGC. Hindi lang umabot doon si Greed, pero look at Hayes trying his best na mag-defend dito sa may top lane. JP already know where is the location dito ng mga members ng Omega. Courtesy na lang ang nagiging hadlang dito sa Torres sa gitna, pero siya na ngayon dito ang mabubura. With the Wave of the Dragon dito kay Hayes, will they be able to take him down? Ang sagot ay hindi, pero look at the position dito ni JP. Ganun na siya. Sobrang lalim na nila. Look at the Blazing Duet dito ni Benny QT. Nabura si Haji Z. And now, Aura PH, I think this is a game to lose for them na eh. Kumbaga, kung iisipin mo, paano matatalo ngayon dito ang Omega? Sobrang lahat ng heroes nila dito, well-farmed, kahit yung tank nila, may damage, kahit, what do you think? Paano nang gagawin nila dito, TDC? Rob, tingin ko play safe muna. Since kailangan nila intindihin na momentum to ng Aura PH. Sinamaan dito ng arrow pero makakataka siya with the flowing blood for sure. Pero magandang ginagawa din ni Toshi, risk ang kaya niyang ibigay. Kinakat niya kaagad yung dalawang wave pero he will be punished for it. Pero as I was saying, control the lane equilibrium at Toshi with that cut from sa loob ng tier 3 turrets, tama lang yun. Binibigyan niya ng space yung top lane and also the bottom lane para makapag-farm dito yung Omega. Agree. Pero the Lord already respond. Meaning to say, in 10 seconds bago mabuhay dito si Toshi, ang magiging tanong dito, worth it ba yung pag-cut niya doon? Dahil ang magiging kapalit nun, itong Lord na to, still Omega. Pwede silang mag-contest dito. Ang tanong, makukuha ba nila? Rafflesia is just zoning out the members by Sipa doon kay Hayes. Mukhang hindi na nila makukuha yon because Hades will be the one to secure the Lord. Pero doon sa may bandang likod, Deadly Magic na naman ang bibigay dito para kay Kenji. Habol dito ang mga members ng Aura PH. Halos napapauwi na nila lahat. Hinahatid nila pauwi ang mga members dito ng Omega. 3 members down. In Aura PH, wala man lang ni isa sa kanila ang namatay. Wala at sila pa ang nakakuha dito ng Lord. And now the Lord is already marching into the bottom lane. Kailangan agad mag-react ng Omega dito. Death timer, 7 seconds para kay HGC. Pero ito may aggressiveness dito ni Lord Hades. Just really confident na walang makakastop sa akin eh. Meron Blood Ode, Blood Oath,
kay Toshi, pero wala si Toshi at yun lang din yung pwedeng nila, yung secured stun sa side ng Omega. Agree ako sa'yo. I mean, kahit mag-hat-trick papasok doon itong Harley, parang paano nga naman ipukunin dito or i-burst down dito ng Omega? Though, nakuha nila doon si Greed, but still, the Lord is still alive dito sa may bandang baba. Meteor Shower, ginamit na dito ni Curtis, but still, buhay pa yung Lord. Will they be able? Ang tinatarget dito ng Aura PH is the base turret dito sa may bandang gitna. They will take it down. Meron pang mga minions sa taas at sa ibaba. Mukhang objective na ngayon dito ang Aura PH. They want to remove all the turrets dito and look at how Benny QT zones out the members of Omega with the Blazing Duet. Ubos ngayon ang torre ng Omega. Kinaya pa sa baba dahil hindi nabasag yon ni Raflesia. Pero the main question is, paano na ngayon sa Omega? Dahil yung isang torre na yan, kumbaga, intayan na lang to, TDC. Pag once na makuha na naman dito ng Aura PH yung susunod the Lord, and that might be it para sa side ng Omega. Waiting game indeed, Rob, para sa side dito ng Omega. Since alam nila na, okay, sandali lang, kailangan nating kontrolin dito or at least stop yung momentum na nakukuha ng Aura PH. But unfortunately, they don't have the tools to do so. So what they can do is makakuha ng mga ganitong kasing pit-off, gamitin nila yung brush in their advantage, go for a surprise gank or at least surprise attempt na makakuha ng isa pang pick-off. Pero hanggat ginagawa to ni JP just checking all the brushes, making it difficult for Omega to go and check it out. Actually, hindi na nga brushes eh. Nagsusunpo-sunpo lang siya doon sa may, or rather, Jeet Kune Do doon sa may bandang gitna. Ngayon, dito si Haze ang nawala. And this is a 4v5 situation para sa side ng Omega. They have definitely a decent wave. Kasi ganito ngayon na nangyayari dito for the side of Omega. Kinukulang din sila ng damage. Yeah. Kasi napilitan din na mag-defensive dito si Haji C. Look at that, Toshi. Muntika na siya doong mabura. Ngayon, susubukan na dito ng Aura PH na basagin ang base ng Omega, but still, pinupusuan pa to ng Omega. There is still almost a minute na magre-respond ang Lord. Yeah, kailangan nang hintayin dito ng Aura PH and also Omega. At least i-contest yung Lord. Kasi kapag hindi nila nakuha to, kailangan nila yung super minions para i-shove lahat ng wave. Pero hindi pwede, TDC, na i-contest nila yun. Pero hindi na maghihintay ang Aura PH na umabot pa or mag-respond pa ang Lord dahil kukunin na ngayon nila dito yung Grok. Haze is being able to take him down. The arrow will connect kay Toshi pero hindi muna magiging aggressive. Disiplina for Aura PH. They have this game. This is, sabi ko nga kanina, this is already a game to lose. Kumbaga, they already have it. Pero kung magkakaroon sila ng mga risky moments, probably mag-bounce back dito ang Omega. Pero mukhang hindi natin nakikita yun para sa side ng Aura PH. Nahihirapan talaga sila. Kasi wala sila gaanong CC. Yes, meron silang knockback, pero meron silang Blood O, pero hindi enough pa rin yun eh. Kumbaga, ang daming mobile heroes dito sa side ng Aura. Again, you need to keep in mind of Benny Qt's BMI. Greed, meron siyang Garrote plus yung Soul Eater. Yung hat tricks dito ni Lord Hades, Raflesia, again with his mobility, JP with the Shunpo. So ang dami mong kailangan sagutin. Yes, one of the reason probably kung bakit willing ibigay yung yung Aura PH yung Alice eh. Kasi isipin mo, saan siya? Tignan mo dito. Kinakite lang siya dito ng mga members, hindi niya magamit yung kanyang spell bump dahil wala doon sa mismong radius ng kanyang ultimate. Now, Toshi is down, the Lord has respond. This is a signal for Aura PH na tapusin na ang laro na to, but still, they are very disciplined. Alam nila na there is always a possibility na ma-steal dito yung Lord. Pero tingnan mo rito, look at ng mga members ng Aura PH dito, yung mga members ng Omega, and I don't think na alam nila na kinukuha na ng Harley yung Lord. That was a solo! Wow. That was a solo kill sa Lord ng Harley. Talagang siya lang mag-isa. Talagang confident siya na na walang kukuha or walang magko-contest eh. Sige, okay lang guys, magpakita lang kayo para at least walang idea yung OMG dito na naglo-lord ako. Again, with the items, with the retribution, again, with the reduction from any kind of monsters or minions rather, kayang-kaya niyang i-solo agad yun. Meron siyang Holy Crystal, Divine Glaive, at meron pang isang Divine Glaive na naman nakukuha dito yung Aura PH. Oh no, that Divine Glaive, those magic damage talaga naman gagaling dito for Omega. Hindi yata ready dito ang side ng Omega in terms of itemization. Pero yung arrow na tumama doon with the Pakito, Deadly Magic, puputok kaya sa sabog. That's almost 4,600. 4,600!
muntikang mabura doon si Kenji. Pero ito na mga kaibigan, this might be it dahil nakalak na ngayon dito ang Aura PH. Pero may Blazing Duel na magaganap pero basag ngayon ang base ng Omega. What a sweep coming from Aura PH. Rob, nakita mo talaga dito yung galawan ng Aura PH. Tinahitahin na naman sila tol at talagang hindi na binigyan ng pagkakataon na makabawi ulit. Oh my, grabe. Grabe, Aura PH. This winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward